Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. Pero pag buwan-buwan nakikita natin, nakasakay sa eroplano, panay ang biyahe. Naku po, ito na to. Mag-uumpisa na po, nag-umpisa na. Kasi itong si Atty. Trixie di bumabatikos, hindi po ito bumibira sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya na nga no, mga kababayan, dito sa video na to, papanoorin po natin ang mensahe nitong si Atty. Trixie Crusangeles diyan sa ginaganap na prayer rally para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At dito rin po sa video na to, pag-uusapan po natin itong banat nitong si dating Senator Ping Lacson dito sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan na binibigyan ng pabor ang kanilang mga kamag-anak at ang mga malalapit sa kanilang pamilya na magkamal ng kung anumang pabor dito sa ating pamahalaan. Ito po ang hirap sa politika sa ating bansa. Pagka ikaw malapit ka sa administrasyon, lahat ng pabor, lahat ng pwedeng mahuthot nitong mga walang hiya na to sa ating pamahalaan, gagawin po nila lahat, no. Kaya pakinggan nyo ang sasabihin dito nitong si dating Senator Ping Lacson. At pasadahan din po natin ng mabilisan, ha. Napabalita po kasi kanina, inanunsyo nitong si Senator Robin Padilla na isa itong si JV Ejercito sa mga pumirma na kung saan kinukontra yung contempt para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaninang hapon po, mga kababayan, biglang kumambyo pa atras itong si JV Ejercito. Ano po bang nangyari? Meron po bang nagalit doon sa pagpirma nyo? Meron po bang nagalit doon sa ginawa nyo na yon na pagsang-ayon sa gustong mangyari nitong ibang mga senador na hindi makontempt itong si Pastor Apollo Kibuloy? Hindi ba popular yung decision na yan sa ating mga kababayan? Ito pong mga ganyang klaseng politiko, pinakikiramdaman po nila ang sentimiento ng sambayanan. Pero mamaya po, sige, bigyan po natin siya ng benefit of the doubt. Alamin po natin kung ano nga ba yung pumasok sa kanyang kalooban, sa kanyang utak, bakit siya biglang kumambyo pa atras. Nauna na pong inanunsyo na kasama siya dito sa mga grupo na ayaw makontempt itong si Pastor Apollo Kibuloy. Maya-maya, bigla po siyang kumambyo pa atras. Aalamin po natin, hihimayin po natin yan. At ayan, isa rin po ito. Parehas lang po yun, mga kababayan. Unahin na po muna natin itong kay Senator kay dating Senator Ping Lacson. Ito po kasi si DJ Chacha, meron po siyang meron pong tweet itong si DJ Chacha. No? Meron pong tweet itong si DJ Chacha dito sa X. Ang sabi po nitong si DJ Chacha, kapag public official ka, dapat mauuna ang interes ng taong bayan, hindi ng malalapit mong kaibigan o kaanak. Kung bias ka sa close friend mo, wala kang karapatang maging public official. Boom. Boom, panot kayo ngayon kay DJ Chacha. Totoo naman 'yon. Dapat po talaga kung ikaw nasa pamahalaan, wag naman kayo masyadong garapal. Hindi pa ba kayo mga milyonaryo? Hindi pa ba kayo mga milyonaryo kayong nakapaligid dito sa administrasyon na to? Pakainin nyo naman yung ating mga kababayan. Kayo na lang kumain. Akala nyo kayo lang marunong kumain Daming nagugutom. Hoy! Umayos-ayos kayo dyan sa gobyerno. Pansin na po yan. Yung mga malalapit lang dito sa pamilyang mga Marcos na to, sila lang nakikinabang. Mga kamag-anak, pinsan, kaibigan. Ang sagot po nitong si dating Senator Ping Lacson, tayo boboto natin yan si Lacson. Kahit pa paano naman, kung ikukumpara natin yan dito sa mga ibang mga senador ngayon, sa tingin natin mas meron siyang kapabilidad at merong prinsipyo para gumawa ng mga desisyon dyan sa Senado. Di kagaya ng mga ibang senador dyan. Mabibigla na lang tayo pagka nagsalita sila, senador pala siya. Kailan siya naging senador? Diba? Ganun si Lito Lapid, magugulat ka na lang bigla, senador pala si Lito Lapid. Ang sabi po nito si Senator Ping Lacson, agree. Part of the hazard of public service is losing old friends and creating new enemies. I've learned to accept that hard reality long time ago. Kailangan po talaga pag nasa gobyerno kayo,
Yung litanya nitong si Estrada, walang kamag-anak, walang kaibigan. Di ba? Pero ano lang yun, laway lang yun. Yun po talaga, yung mga kaibigan mo na hindi mo pagbigyan, magagalit yan. Yun na mga hindi mo kaibigan at hindi mo pagbibigyan, magiging kalaban mo naman yung mga yan. Ganon po yun. Magiging kaaway mo yung mga yan. Yan po ang realidad ng politika sa ating bansa. Anong solusyon dito? Maghalal po tayo ng mga may prinsipyo at hindi yung gusto lang maging milyonaryo. Ha? Maghalal po tayo ng mga may prinsipyo at hindi lang yung gustong maging milyonaryo. Mga patay gutom kayo, di pa ba kayo nabusog? Mga, kayo na lang kumain. Diyan sa PCSO, di pa ba kayo busog? Napakawalang hiya nyo, grabe. Sa totoo lang, bagsak po ang kita ng PCSO ngayon. Dahil mga kababayan natin ayaw na tumaya, pero yung iba, meron tayong nakakwentuhan, alam na nila na hindi sila mananalo. Kumbaga, yung ginagawa na lang nilang libangan ito. Tanggap na nila yung realidad dahil sa mga napapanood nila sa telebisyon, naririnig nila sa radyo, na di umano, napakaraming kabalbalan dyan sa PCSO, tumataya sila, panglibang na lang, pero hindi na sila umaasang manalo. Sabi ko naman, ba't ka pa tumataya? Diba ho? Yan ang problema sa ating bansa. Kayo diyan sa Malacanang, kayo diyan na malalapit dito sa pamilya Marcos na to, di pa ba kayo busog? Mga walang hiya kayo? Hindi pa ba kayo busog? Ha? Yung mga nakapaligid lang po sa kanila yung mga naging milyonaryo eh. Oh. Dumako po tayo dito kay JBRC to. Alamin po natin kung ano yung mga naging dahilan nitong tao na to, kung bakit bigla siyang umatras, di ba? Ito po sabi niya. Dali lang po, ayusin natin. Oh. Ito, ang sabi po, my decision to sign the objection letter was based on the fact that the Department of Justice has already pursued the case of sexual abuse and qualified trafficking against Pastor Kibuloy. I believe it is appropriate for the agency to investigate this sensitive issue. Pastor Kibuloy should face the charge before the DOJ to prove his innocence and ensure due process. Napakaganda. Totoo naman. Di ba nga, meron nang inapilang kaso dyan sa DOJ. Yung pag-uusapan sa Senado, pag-uusapan na rin sa DOJ. Ang kagandahan lang, kahit papano, kahit ang ang Secretary of Justice, itong si Remulla, kilala naman natin to si Remulla, no? Kahit si Remulla, at least makakapagsalita, makakaapila yung abogado nitong si Pastor Kibuloy kung sakaling dinigin yung kaso. Sa Senado, wala pong magagawa dyan si Yesyo Topacio. Hindi po siya makakaporma dyan. Baka contempt din siya. Ito po. Ito naman po ngayon. Ito, JB Harris ito versus JB Harris ito po to. After careful review of the facts, witness testimonial and additional information such as allegation of rape during the last committee hearing. Ayan. Ngayon mo lang na-realize. Wag mo kami lokohin, JB. Hindi mo kinaya. Na-pressure ka. Sino kayang pupressure sa'yo? I have decided to withdraw my signature today. Furthermore, my consultation have revealed strong precedents indicating that ongoing case can still heard and investigate in the Senate. This means Pastor Kibuloy will get an opportunity to present his side. Saan? Sa Senado. Sa harap ni Risa Hontiveros. Sir, Senator, Senator JB, hindi pa humaharap yang si Pastor Kibuloy diyan sa Senado. Meron ng side na inaayunan itong si Risa Hontiveros. Huwag po tayo maglukuhan dito. Kayo naman, sir, masyado. Sabihin nyo, hindi nyo kinaya yung pressure. Ang tanong, sinong nagbibigay ng pressure? Kasi malapit na makumpleto nitong si Senator Robin Padilla yung pirma eh. Di ba? Malapit niya na po makumpleto yung pirma. Ngayon, di po natin mawari kung ano yung katalinuhang consultation, sinong nagbigay sa'yo ng advice na bawiin mo yung pirma mo dito sa ano na to,
dito sa, ano tawag dito? Objection letter. Ayun na po mga kababayan, eto ba, kayo na pong bahala diyan kay JB. Next election, mga hindi natin ikakampanya. Sabagay, ito ba si JB? Ay, 6 na taon po yan. Kahit mag-ipal na mag-ipal yan, wala tayong magagawa. Alarisa Hontiveros po yan si JB. Matagal-tagal pong magiging senator yan. Magkakasabay sila eh. Si Jinggoy, si Senator Jinggoy, Senator Robin, etong si JB, wala pong ano yan. Hindi po good one yan. Hindi siya the good one, no? No good one. Para tayo, para tayo nagiging ano dito Chinese na tayo. No good one. Okay. At ngayon po ay tayo po'y mapalad. Dahil kasama po natin ngayong gabi at magbibigay din ng kanyang saloobin sa kasalukuyang pamahalaan. Mga kababayan, makakasama po natin ngayong gabi ang dating Presidential Communication Secretary ng kasalukuyang administrasyon. Ayun, ito na po, magsasalita na. Si Atty. Walang iba, kundi ang butihing kaibigan ng SMNI, si Atty. Trixie Angeles. Ayun. Idol natin yan. Magaling yan, magaling. Mahusay po yan si Atty. Trixie, mahusay. Grabe. Ayan na po, si Atty. Trixie na to. Atty. Trixie. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press. Yes! Nandito ako para makibaka sa inyo. Tayo rin po naman nakikibaka tayo sa kasama nitong mga tao na to sa pinaglalaban nilang free speech. Diyan sa panggigipit sa SMNI. Nakikisali po tayo diyan sa pamamagitan ng pamamahagi nitong mga ganitong klaseng video. Kasi po ang ginawa lang naman ng SMNI dito, tinanong lang ang travel expenses nito si Martin Romualdez. Paano na lang pagka naging presidente itong tao na to? Diba? Nakakatakot po. Nakakatakot. Di na matanong. Dahil naiintindihan ko kung anong ibig sabihin at ang pakiramdam na biktima ng sariling gobyerno. Grabe. Careful now. Hindi pa po nakakadalawang buwan, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman Dahil kanino? Kay Smugs ba? akong ginawa. Wala rin naman po akong kasalanan direkta. Pero mas ninais ko na rin umalis kesa mapagbantaan pang mawalan ng trabaho ang higit 100 mga empleyado dun sa pinapasukan ko. Grabe. Napakawalang hiya po ng mga nasa Malacanang ngayon. Grabe. Napakawalang hiya. Pumupunta tayo sa eleksyon para mamili ng pinuno. Hindi natin inaasahan kapag ang pinuno na yon o ang pamunuan, sila mismo ang gagamit ng dahas sa sariling tao. Sila mismo
Grabe. Sila mismo ang lumalabag sa saligang batas. Sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, trabaho, edukasyon, kulang ang pondo. Parati na bumalik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo, sasabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda-dudang 500 billion na ayuda. Yun! Naku po. Yan na nga ba sinasabi natin dito? Hindi lang po, itong rally na to, hindi lang po to about doon sa contempt. Sobra na po ang pagmamalabis na ginagawa nitong administrasyon, nitong si Marcos Jr. At hindi po tayo magtataka kung sa mga susunod na panahon, sunod-sunod yung mga ganyang klaseng rally, maglalabasan yung ating mga kababayan para maglabas ng saloobin dito sa ginagawa nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. At tila may pondo para sa charter change. Naku po. Problema, mahal ang pagkain. Nagmahal ang tubig. Nagmahal ang kuryente. Ang mahal ng transportation cost. Ang reseta nila sa atin, charter change at term extension. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas! 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 Pinoproblema natin mga basic, mga kailangan natin para lang mabuhay. Ang pinoproblema ng pamunuan, yung mga taong nagka-criticize sa kanila. Naku po. Ang pinoproblema nila, paano sila tatagal sa pwesto? Ang pinoproblema nila, paano pa makakuha ng mas maraming pera? Hirap na po ang taong bayan. Pati mga taong simpleng mamamahayag, kailangan tanggalan ng trabaho. Grabe naman yan. Kaya alam ko ang maging biktima. Alam ko, yung tao na nagtatrabaho lang kayo ng maayos, ginagawa lang yung dapat ninyong ginagawa at dati nang ginagawa, pero dahil takot ang pamunuan sa inyo, kailangan tanggalan kayo ng trabaho at tanggalan ng boses. Justisya! 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 Pinagagalak ko po, makita ko yun lahat ngayon. Hindi lang dahil buhay na buhay ang demokrasya, pero dahil panahon na kung tinatanggalan tayo ng boses, titindigan natin ang ating karapatan. Ayun. Laban! Kasama ang bayan! 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 Laban! Kasama ang Sa wala pang 2 taon ng administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Yun nga. Hindi ba yung pagkain, pangako yun? Hindi ba yung murang bigas, pangako yun? Hindi ba sinabi aayusin, kuryente, tubig, internet? Di ba pinangako lahat yon?
Nasa na yung pangako? Ayun! Sinungaling! 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 Oh. Sabi ng Pangulo natin, at ito naaalala ko, sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nang bibiktima na ngayon. Correct. Ang galing talaga nito si Attorney Trixie, ibang klase. Ang galing. Nasa na yung pangako ng hustisya? Justisya! 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 Okay din naman kung medyo patapusin nyo ng mga isa't kalahating sentence itong si Attorney Trixie. No? Okay lang naman. Okay yan, okay yan. Sana Ayos. konti man lang compassion, konti man lang simpatiya. Simpatya. Marami sa atin naghihirap. Correct. Maraming naghahanap ng murang bigas. Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. Pero pag buwan-buwan nakikita natin, nakasakay sa eroplano panay ang biyahe. Naku po, ito na to. Mag-uumpisa na po. Nag-umpisa na. Kasi itong si Attorney Trixie di bumabatikos, hindi po ito bumibira sa administrasyon ni Marcos Jr. Nagsalita na po. Ito na po to, ito na. Yung ngayon na talaga maglalabasan yung mga vlogger na opposition. Tayo naman, mula noong nakita nating medyo tagilid talaga tayo dito sa administrasyon na to wala po sablay talaga tong si Marcos Jr. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Alam niyo yung mas masakit? Maliwanag yung hinanaing ng taong bayan. Imposibleng hindi tayo marinig. Andito tayo, publikong lugar. Malakas ang boses. Naka-broadcast, nasa social media. Imposibleng hindi nila tayo naririnig. Nagbibingi-bingian po sila. Nagbibingi-bingi. Hindi ka pinga! Hindi kayo 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 Ang pinakadasal ko ngayon, sana yung dating biktima, maalala niya kung paano maging biktima. Yo, Maalala niya kung paano mag-alala kung anong kinabukasan niya. Mag-alala kung makukulong ba sila. Di ba may panahon na umabot sila sa ganon? Ngayon sila na nambibiktima. grabe. hindi magagapi! Daming tao. Daming tao.
parang maling tao po ata ang kasi meron talagang magiging kumbaga merong isang tao talaga na mag-uumpisa ng lahat ng usapin, ika nga. Dito sa punto na 'to, ang tao na 'yon, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Naku po. Nung eleksyon, naalala ninyo, panay ang salita tungkol sa demokrasya, tama, tungkol sa karapatan, tungkol sa pagbabangon. Sana hindi tayo kinakalimutan, sila lang yung bumangon eh. Walang utang na loob! Walang utang na loob! Walang utang na loob. Ang tunay na leader, ang hanap natin. Ang tunay na pamumuno, nakikita niya yung daan. Nakikita niya kung saan tayo papunta at isasama tayong lahat. Tama! Eh, nang iiwan sila. Abu! Ngayon ang panahon, ngayon po yung panahon na lahat tayo magsama-sama, makiisa. Kaya kinagagal ako po na nakikita kayo ngayon. May kasama pala ako. Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Tsaka etong ganitong yung rally po na 'to, ibang klase. Ang galing po nitong mga ano. Talagang yung pagcha-chant nila nakakabuhay ng dugo. Pagka mapapanood 'to ng mga kababayan natin sa television, naku po. Naku po. Wala na akong boses eh. Maraming salamat. Ano ko? Pero bago ang lahat. Phone. Phone. Bago ang lahat, gusto kong maalala itong moment na ito. Kasi, Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang tandaan natin lahat, dito ang simula ng pagbabago. Ituloy ang pagbabago! Magkakasama tayo lahat para sa pagbabago. Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Grabe daming tao. Ayun na nga no, mga kabayan, dito na po natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Dito sa administrasyon ni Marcos Jr., nag-umpisa na ang totoong laban. Ha? Wag na kayo magbingi-bingihan dyan sa Malacanang dahil
lumalabas na po yung ating mga kababayan. Maling tao yung binangga nitong mga mga abusado sa gobyerno. Yung si Tiebes, walang nangyaring ganyan. Yung si Bantag, meron kaso hindi ganyan kalaki. Pero dito po kay Pastor Apollo Quibuli, ibang level po. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo.